Hello po mga kapatid, muli, kamusta po kayo? At mga kapatid, pasensya na po na hindi po tayo na makapag-share po ng salita ng Diyos sa inyo palagian dahil nga mga kapatid, mayroon din po tayong mga trabaho. At alam nyo po, nakakalungkot isipin mga kapatid kung saan sa ngayon, balik naman po yung kaguluhan po sa pagitan po ng dalawang bansa, ang Israel po at ng Iran, mga kapatid, So, mga kapatid, wala po tayong magagawa dyan, Ang magagawa lang po natin dyan, yung ipanalangin po sila. Nanaway, ingatan po sila ng ating Panginoon at iligtas, Mga kapatid, sa ngayon, mayroon po tayong mga verse na babasahin, At naway mga kapatid, ang mga verse na ibigay ko po sa inyo, ilista po ninyo ito. At pag-aralan po ninyo, Checkin po ninyo sa mga Bible po ninyo kung tama. Amen po ba? So yung pag-usapan po natin sa ngayon mga kapatid ay ang tungkol po sa rapture. Dahil ito po mga kapatid ang kalimitang maririnig po natin sa mga pastor, kung saan sabi po nila na magkaroon po ng rapture bago po yung tribulation, So, mga kapatid, lahat po na tumanggap at nanalig po sa ating Panginoong Jesucristo, umaasam po na mangyayari po, ang rapture bago po yung tribulation, Dahil mga kapatid, ang tribulation 7 taon ito mga kapatid, Kung saan ito po ay ang panahon ng pag-uusig, Sa atin, lalo na po sa mga lingkod po ng Diyos, mga kapatid, Ang tribulation, 7 taon, ito po ay mahahati po ito sa dalawa, So, yung unang 3 taon at kalahati, mga kapatid, mayroon po ditong lilitaw, na Suwael, Siya po ay mandin lang po, sa mga lingkod ng Diyos. Mga kapatid, kaya mag-ingat po kayo, Siya po ang mamumuno po sa Antichrist, At pagkatapos ng 3 taon at kalahati, mga kapatid, mayroong maglilitaw uli na isa pang Suwael, Siya po yung tinutukoy po na Diablo, Satanas, Yung kapatid, ang salitang rapture, mga kapatid, sa panahong yan, bababa po sa kalawakan o magpapakita po yung ating Panginoong Jesucristo sa kalawakan. At ito po ay hayag at lantad po sa buong sanlibutan. Makikita po siya ng lahat ng tao at lahat po tayo ay luluhod po sa Kanya at manangis, mga kapatid. At tandaan po natin mga kapatid, ang salitang rapture, bababa yung Panginoon sa kalawakan upang kukunin po niya ang lahat na nasa Kanya. Ibig sabihin mga kapatid, ito po tungkol po sa mga taong nabubuhay pa sa panahong yan. Kukunin po niya ang lahat po na tumanggap sa Kanya, nananalig po sa Kanya, at namuhay po dito sa sanlibutan ayon po sa Kanyang kalooban, mga kapatid, At kapag nangyari yan mga kapatid, sa isang iglap, yung ating katawan panlupa, mga kapatid, mapalitan po ito ng katawan panlangit dahil ang katawan panlupa po natin ay maaagnas po ito mga kapatid, At dahil po yung katawan po natin ay nanggaling po sa lupa, ay babalik po ito sa lupa. Ngayon, take note mga kapatid, Once na mangyayari po yung rapture bago ang tribulation, mga kapatid, tandaan po ninyo yan, Ang salitang sapilitan nga mababasa po natin sa Pahayag 13 verse 16, mga kapatid, wala po itong kabuluhan, Dahil mga kapatid, katulad sa sinasabi ko sa inyo, sa panahon ng rapture,
ang kukunin po ng Panginoon. Lahat po nga nasa Kanya. So kung hindi po ikaw kasama, mga kapatid, ikaw po ay nasa ilalim po ng kapangyarihan ng Diablo, no? Ikaw po ay maging kampo ni Satanas. Amen po ba? So, mga kapatid, basahin po natin, no, yung Pahayag 13, verse 16, mga kapatid. Ito po. Basahin po natin, no? Sa pilitang pinatatakan ng halimaw sa kanang kamay o noo ang lahat ng tao, dakila at aba, mayaman at mahirap, alipin at malaya, mga kapatid. Ito po ay mangyayari po, no? Paglabas po ng Diablo, mga kapatid, no? At katulad sa sinasabi ko, mga kapatid, na once na mauna po yung rapture bago mag-tribulation, ang salitang ito, mga kapatid, wala itong kabuluhan. Bakit po? Ang lahat na maiwan po dito sa sanlibutan, mga kapatid, ay kampo ng Diablo. So, sino pa ba yung pipilitin niya dito, mga kapatid? Kung lahat naman po ay kapanalig niya. So, wala na po. Ibig sabihin, mga kapatid, magkaroon ng rapture pagkatapos po ng tribulation, mga kapatid. Dahil, mga kapatid, kung bakit ang salitang ito nasa pilitan, dahil, mga kapatid, hindi po ito sa sang-ayunan po ng mga taong pinili ng Diyos, mga taong nananalig po sa Panginoon at tumanggap po sa Kanya. Basahin po natin dito sa Pahayag 13, verse 8, no? Sasamba sa Kanya, no, ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, mga kapatid, maliban, no? Maliwanag, maliban, no? Sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, magmula pa ng likhain ng sanlibutan. Ang aklat na ito ay iniingatan ng korderong pinatay. So, maliwanag, mga kapatid, no, na kung mayroon mang rapture, mga kapatid, pagkatapos na po ito ng tribulation, no? Kaya, mga kapatid, anong sabi po dito sa Pahayag 14, verse 12, no? Tandaan nyo yan, mga kapatid, ang verse na yan. Pahayag 14, verse 12. Kaya, kailangan magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos, at manatili, no, sa pananalig kay Kristo, no? So, maliwanag, mga kapatid, na kailangan po tayong magpakatatag, no? Maging matapang po tayo sa panahon yan, na anuman po ang mangyari po sa atin, ibalaman po tayo sa kanyon, mga kapatid. Manatili po tayong nakatayo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo po ay maligtas, no? At hindi lang yan, mga kapatid, para lubos po natin itong maunawaan, makibukas po tayo sa 2 Thessalonians 2 verse 3, mga kapatid. 2 Thessalonians 2 verse 3, ito po yung verse na dapat po natin na mabasa para malalaman po natin, no? 2 Thessalonians, no? Basahin po natin, mga kapatid, kung ano po yung nakasulat sa 2 Thessalonians 2 verse 3, no? Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kaninuman ang araw ng Panginoon na hindi darating, no, hanggat di nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng swail, ang tinalaga na sa walang katapusang kaparusahan, no? So, maliwanag, mga kapatid, ano sabi po dito? Huwag po tayong palilinlang kaninuman na ang araw po ng Panginoon ay hindi po ito darating hanggang hindi po, no, maganap ang huling paghimagsik laban po sa Diyos, mga kapatid, no? At ang
Ito po yung paglabas po ng Suwael, no? Yun po ang binanggit po natin sa Pahayag 13 verse 16, no? So, maliwanag mga kapatid, no? Na ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng bagay, mga kapatid, makikita man o hindi, mga kapatid, ito po lahat ay nanggaling po sa Kanya. Tayong mga tao ay nilikha ng Diyos. Mayroon po tayong dapat gampanan po sa harapan ng Diyos. Yung purihin po natin siya, sambahin po natin siya, mga kapatid, at gumawa po ng mabuti, no? Ayon po sa kalooban ng Diyos. Ito po yung ating tungkulin, mga kapatid, at paglabanan po natin ang tukso na gawa po ni Satanas, no? Dahil, mga kapatid, ang nababanggit po dito, walang katapusang kaparusahan. Ito po yung diablo, mga kapatid, no? Si Satanas. Mga kapatid, huwag ho tayong matakot po sa diablo. Matakot po tayo sa Diyos. Dahil, mga kapatid, si Satanas ay nasa ilalim po ng kapangyarihan po ng Diyos, mga kapatid, no? Kung bakit po hindi pa lumabas si Satanas o lumitaw, dahil may nagpipigil po dito, mga kapatid, no? At ito po ay mababasa po natin sa Pahayag 20, no? May panahon po ang paglitaw po ng diablo o halimaw, mga kapatid, no? Kung saan kailangan po matapos pa ang 1,000 taon bago po siya papayagan po ng ating Panginoong Diyos, no? At maghari po dito sa sanlibutan ng iksi na panahon. Yun po yung 3 taon at kalahati, no? So, mga kapatid, ito po yung dapat po natin, no? Malalaman, no? Na ang diablo po nasa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos. At mayroon din po siya, mga kapatid, na papel na dapat gampanan po dito sa sanlibutan, no? Yung linlangin po tayo. At pagkatapos nating malinlang po, ay pahirapan po na tayo ng diablong ito o maaring mamatay po tayo, no? Amen po ba? So, dapat, mga kapatid, makibukas po tayo sa Mateo 24, no? Nalalaman po natin yung mga pangyayaring ito, no? So, anong sabi? Huwag ho tayo basta-basta maniwala kaninuman, mga kapatid, no? Dahil ang araw po ng Panginoon hindi po darating hanggang hindi po maganap ang huling paghimagsik sa Diyos, no? Amen po ba? So, mga kapatid, basahin po natin, no? Mateo 24 verse 29, no? Hanggang 31, mga kapatid, no? Para, mga kapatid, pangdugtong-dugtungon po natin ito, no? Para lubos po natin maunawaan ang tungkol po sa rapture, no? So dito po sa Mateo 24 verse 29 hanggang 31, basahin po natin, mga kapatid, no? Ang pamagat po nito, ang pagpaparito ng anak ng tao. Basahin po natin, no? Pagkatapos ng kapighatian yun, no? Tandaan po natin, mga kapatid, ang kapighatian na nabanggit po dito. Ito po yung kapighatian na daranasin po natin sa panahon po ng